Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ika-4 na kabanata ng Misteryo. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sobrang ganda ni Micaela sa suot niyang pang-wedding gown. Ang lahat ng tao ay nakatuon ang pansin sa kanya habang marahan siyang naglalakad patungo sa altar. Naroroon si Angelo na naghihintay sa kanya. Bakas na bakas sa mukha nito ang kaligayahan na tila sinasabi ng puso niya na, "Sa wakas, mapapasa akin ka rin, Micaela. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong to na makasal tayong dalawa. Kay tagal kong hinintay, Micaela." Ito ang mga salita na namumutawi sa kanyang damdamin na noon pa man ay pinangarap na niya ang babaeng ito. Si Micaela ang pinakamagandang babae sa lugar nila. Kakaiba sa lahat ng mga babae si Micaela. Napakabait nito at mahinhin. Makikita sa kanyang mga mata na puno ito ng pangarap at pag-asa sa buhay. Subalit ang kaligayahang nararamdaman ni Angelo ay kabaliktaran ng kay Micaela. Hindi niya gustong makasal sa isang lalaking ipinilit lamang sa kanya ng kanyang mga magulang. Hinanakit at pagkasuklam. Ito ang emosyon na nararamdaman niya sa kanyang sarili. Paano niya ba pakikisamahan ang isang lalaking hindi naman niya gusto? At ngayon, nandito siya sa loob ng simbahan para ikasal sa lalaking ito. Para bang gustong sumabog ang kanyang dibdib ng mga sandaling yun. Hindi pa siya handa para ikasal. Paulit-ulit na itinatanong niya sa kanyang sarili na, bakit nga ba hindi siya nakatutol sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na ipakasal dito? Bakit lagi na lamang siya sunod-sunuran sa mga ito? At ngayon, pati ba naman ang kanyang damdamin ay pamamasukan nila? At ipakakasal siya sa isang lalaking labis niyang kinasusuklaman. Mariin siyang napapikit na mga sandaling yon. Bahagyang tumulo ang kanyang mga luha sa makinis nitong pisngi. Subalit tila wala na siyang magagawa pa. Pakiramdam niya'y tila nakatali ng mga gintong tinik ang kanyang paa at mga kamay. At hinihila ito ni Angelo papalapit sa kanyang kinatatayuan. Sino nga ba si Angelo sa kanyang buhay? Bakit ba dumating pa ito para siya'y guluhin? Si Angelo ay isang napakayamang tao. Mula ito sa mga angkan ng mayayaman at masasabing nangingibabaw ang kanilang angkan sa kanilang lipunan. Matagal na rin halos naliligaw sa kanya si Angelo, pero hindi niya ito sinasagot o kahit nabigyan ng pansin. Binabaliwala lamang nito ang lahat ng magagandang pakikitungo nito sa kanya. Dahil noon pa man ay kinaiinisan na niya ito. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili na kung bakit sa tuwing nakikita niya ito ay gayon na lamang ang kanyang nararamdaman sa lalaki. Marahil ay hindi niya nagugustuhan ang ugali nito. Kung minsan ay may pagkabastos ito. Kung kumilos sa kanyang harapan at puno ng kayabangan sa kanyang sarili. Kung sa bagay, mayroon nga naman siyang ipagmamalaki. Kundi ang kanilang kayamanan na ipinagduduldulan sa kanya na kung sila'y maaaring makasal. Malaki rin ang kasalanan ng kanyang mga magulang kung bakit siya ngayon ikakasal. Mayaman rin ang kanilang pamilya. Matalik na kaibigan ng kanyang papa ang ama ni Angelo. Mga bata pa lamang sila ay ipinagkasundo na silang dalawa. Subalit noon pa ito tinututulan ni Micaela. Pero mapilit ang kanyang papa at mama. Ano nga ba ang laban niya sa mga kagustuhan ng mga ito, gayong anak lang siya? Wala siyang magagawa kundi ang sumunod sa ninanais ng kanyang mama at papa. Para rin daw ito sa kanya at sa kanyang kinabukasan. Tama ba ang mga salitang iyon? Gayong labag naman sa kanyang kalooban ng makasal.
At ang higit sa lahat ay ang kontrolin nila ang kanyang puso't damdamin at pabayaan na lamang ang kanyang gusto para sa kanyang sarili. Maling-mali. Maling-mali. Ito ang isinisigaw na kanyang naghihimagsik na damdamin. Kung naririto lamang si Ryan, alam kong hindi niya ito hahayaang mangyari. Hindi niya papayagang makasal ako sa lalaking hindi tinitibok ng puso ko. Mahinang banggit nito sa kanyang sarili. Ryan, nasan ka na, Ryan? Si Ryan, ito ang tunay na lalaking pinakamamahal niya at buong buhay na minahal at pinagkatiwalaan. Pinagtabuyan ito ng kanyang mga magulang nang malaman nila na nakipagrelasyon siya sa isang mahirap lamang na tao. Magsasaka lamang sa bukid ang mga magulang nito na nasasakop rin ng kanilang pag-aari. Ngunit ang lalaking ito ang nagpatibok ng kanyang puso. Ang mga katangian na hinahanap niya sa isang lalaki ay natagpuan niya kay Ryan. Subalit nang nalaman niyang ipinagkasundo si Micaela na ipakasal, ay labis na tumutol ito sa mga magulang ni Micaela. Subalit ano nga ba ang magagawa niya dito? Bagkus ay pinagtawanan siya ng mga ito at pinagtabuyan. Isa na dito si Angelo na nilait ang kanyang pagkatao at ipinabugbog pa siya sa kanyang mga tauhan. Awa at pagkahabag ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yun. Habang nakikita niyang kung paano pinagtutulungan ng mga ito ang kaawa-awa niyang nobyo na si Ryan. Kahit na ganoon lamang kasimple ang kanilang pamumuhay, ay tunay niya itong minahal. Minahal niya ito at tinanggap sa kanyang puso kung anong uri man siya ng tao na namumuhay sa mababang uri. Galit na galit siya kay Angelo at sa mga magulang nitong mapagmataas sa kanilang kapwa. Lalo na rin sa kanyang mama at papa at hindi naman naiintindihan ang kanyang panig. Tanging ang kanyang yaya Minerva lamang ang nakakaintindi sa kanyang nararamdaman. Ito na lamang ang natitirang tao na labis niyang pinagkakatiwalaan at madalas ay sa kanya ito lumalapit para humingi ito ng payo. At ang kanyang yaya ang nagiging daan para lihim silang magkita ni Ryan sa kanilang tagpuan. Ngunit ngayon ay tapos na ang lahat sa kanilang dalawa ni Ryan. Si Ryan na ang pinakaiibig niya na marahil ay labis na nasasaktan ng mga sandaling ito. Dahil ngayon na ang taktang araw ng kanilang kasal. Gusto niyang tumakas pero wala siyang magawang paraan. Napakahigpit ng kanyang mga magulang para suwayin ang kagustuhan ng mga ito. Wala na siyang magagawa kundi harapin ang dapat na itinakdang mangyari. Para sa kanya, walang kabuluhan at walang kwenta ang araw na ito. Magiging bilanggo na siya sa isang lalaking walang kwenta sa kanyang buhay. Namumulanan ng husto ang mga mata ni Micaela sa sobrang pagluha. Hindi niya matanggap at kailanman ay hindi niya tatanggapin sa kanyang puso ang lalaking ito na tila tuwang-tuwa sa galak na makita siyang nakasuot ng pangkasal. Paulit-ulit lamang siyang angkinin nito ay hinding-hindi niya makukuha ang kanyang pagkatao at pag-ibig. Hindi kailanman. Nasa harapan na siya ngayon ni Angelo. Pakiwari nito'y gusto na siya kaagad nitong sunggaban at kagat-kagatin. Pero makikita sa mukha ni Micaela ang labis na pagtutol nito. Maubos man ang kanyang luha sa pagtangis, ay sadyang hindi na ito mapipigilan pa. Marahang inilahad ni Angelo ang kanyang palad sa babae bilang pagtanggap sa kanyang pag-ibig at magiging asawa. Tila gusto niya itong tabigin at pamukhaan na, "Hindi ako para sa'yo at hindi kita matatanggap dahil pinilit lamang ako sa kasalang ito." Tila ito ang mga salita na gusto niyang banggitin sa harapan ni Angelo. Nang aktong iaabot na niya ang kanyang palad kay Angelo, ay biglang isang malakas na boses ang narinig sa loob ng simbahan. "Micaela!"
Ang tinig na yon ni Ryan. Nasa harapan siya ng malaking pintuan ng simbahan. Ang lahat ng mga tao na nasa loob ng simbahan ay napalingon dito. Maging si Micaela at si Angelo. Gumuhit ang matamis ng ngiti ni Micaela at mabilis na tumibok ang puso nito. Ryan? Anong ginagawa ng hampas lupang yan dito? Ang mataas na boses iyon ng papa ni Micaela. Paalisin niyo siya dito. Guguluhin lang niya ang kasalang ito. Dagdag pa nito. Micaela, bilis! Wika ni Ryan na tila sinasabi nitong lumapit sa kanya si Micaela. Mabilis namang tumungo sa kanyang babae at hindi na nagdalawang isip pang iwan ang lalaking dapat niyang pakasalan na mga oras na yon. Nagpasya na kaagad siya na sumama dito. Hintayin mo ako, Ryan! Sasama ako sa'yo! Wika ni Micaela. Habang mabilis nitong tinatahak ang daan patungo sa nakatayong lalaki sa pintuan ng simbahan. Kumunot ang noo ni Angelo nang umalis ang babae. Hindi siya makapaniwala sa tagpong iyon. Micaela, huwag kang umalis! Hindi makapaniwala ang lahat sa pangyayaring yun. Isa itong malaking kahihiyan sa mga magulang ni Micaela. Ano na lamang ang sasabihin ng mga magulang ni Angelo sa pangyayaring iyon o sa pag-atras ni Micaela sa kasal? Pero kagustuhan ba niya ito? Wala na siyang pakialam kung ano man ang sasabihin nila. Basta't ang mahalaga ay sasama na siya kay Ryan. Harangin niyo siya! Sigaw ng mama ni Micaela. Papalapit na sa kanya si Micaela nang habulin pa siya ni Angelo. Hindi ito papayag na makawala pa ito sa kanyang palad dahil kay tagal niyang hinintay na mahuli sa kanyang bitag ang isang gintong paru-paro. Basta na lamang ba niya itong hahayaang makawala? Micaela, bumalik ka! Wala kang mapapala sa hampas lupang yan! Pasigaw ni Angelo habang mabilis ding papalapit sa kanyang hinahabol. Nang hahablutin na sana nito, ang mahabang belo na suot ni Micaela ay biglang humarang sa kanyang daraanan si Yaya Minerva. Ang yaya ni Micaela na matagal nang nagtitimpi at nagtitiis sa kalagayan ng kaawa-awa niyang alaga na si Micaela. Wala na siyang pakialam kahit napalayasin pa siya ng mga magulang nito. Basta't ang mahalaga ay maging malaya na ang pinakamamahal niyang anak-anakan. Hindi na naituloy pa ni Angelo ang kanyang balak na habulin ito at ituloy ang kanilang kasalan. Bagkus ay nakayakap sa kanya si Yaya Minerva. At malayang nakarating si Micaela sa kinatatayuan ni Ryan at mahigpit itong yumakap sa kanya. Buong pagmamahal at buong kasabikan niya itong hinagkan sa labi. Halos gumusot ng husto ang pagmumukha ni Angelo nang makita niya ang tagpong iyon. At mas lalo namang nabigla ang mga magulang ni Micaela sa ginawa nito. Umalis na kayo, Micaela! Umalis na kayo! Sambit ng kanyang yaya. Makikita sa mga mata nito ang pamamaalam at puno ng pag-asa para sa kanya. Walang yakang matanda ka? Huwag kang makialam dito! Si Angelo napilit na nagpupumiglas mula sa bisig ni Yaya Minerva. At mabilis na tinungo ng dalawa ang palabas sa bakuran ng simbahan at isinakay ni Ryan ang babae sa karwahe. At mabilis na silang tumakbo palayo. Huli na at hindi na ito maaabutan pa ng mga magulang ni Angelo o ni Micaela. At si Angelo na halos kasuklaman ang lahat dahil sa kapabayaan at maging ang kanyang sarili ay kinainisan niya. Micaela, bumalik ka! Pasigaw nito habang tanaw ang papalayong sasakyan ng dalawa. Micaela! Ang walang ya, tinangay ang ating anak. Ang papa ni Micaela. Baka sa kanila ang mga mukha na kahihiyan. Nang nakakahiya. Nakatingin sa kanila ang lahat ng tao.
Tila nanghihinayang sa kasal at pinag-uusapan na ito. At si Angelo na halos masiraan na ng loob dahil sa pagkawala ng babaeng kanyang pinakamamahal. Micaela, magbalik ka. Micaela. Pagtangis nito na napaluhod sa sahig. Hindi lang siya takot sa kahihiyan, kundi sa pagkabigo at ang dangal ng kanyang pagkatao. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Bakit niya ito hinayaang makawala? Bakit niya ito hinayaang mapunta sa iba? Nanghihinayang siya para dito at malamang napagbuntungan niya ng galit ang yaya Minerva nito. Ito ang dahilan kung bakit ito nakalayo. Kung hindi dahil sa kanya, ay hindi ito tuluyang makakatakas. At ang yaya nito, paano na ngayon siya? Tiyak na mapapagalitan siya na husto ng kanyang mga amo. Ngayon ay malaya ka na, Micaela. Sana'y maging maligaya ka sa piling niya. Paalam. Naluluha na sabi ng matanda nang tuluyan nang nawala sa kanyang paningin ang sinasakyan ni Micaela at Ryan. Ngayon ay malayo na ang narating nila Ryan. Sumumpa sila na kailanman ay hindi na sila babalik pa sa lugar na ito. Hinding-hindi na sila babalik pa kailanman. Nang araw ding iyon, sa tinutuluyang kwarto ni Angelo ay isang bagay na ang kanyang napagpasyahan at dadalhin niya ito hanggang sa kanyang kamatayan. Isinusumpa ko, Micaela, na sa muli mong pagbabalik ay matitikman mo ang pait ng aking paghihigante. Magbabayad ka, Micaela. Magbabayad ka. Pagtangis nito habang nakaharap sa salamin ng kanyang tokador. Bakas sa kanyang muka ang mapait na pangyayari. Bahagya nitong binuksan ang kanyang drawer at kinuha doon ang isang baril. At itinutok ito sa gilid ng kanyang noo. At buong tapang na bumigkas ng isang sumpa. Sumpa ng pagbabalik at paghihigante. Isinusumpa ko, Micaela. Babalik ako sa muling paglapat ng iyong mga paa sa lupang ito. Babalik ako. Kahit na ilang daang taon pa ang lumipas. Babalik ako para maghigante. Micaela. Isinusumpa ko sa ngalan ng dilim. Yun lamang at kaagad nitong kinalabit ang gatilyo ng baril at malakas na umalingaw-ngaw ang putok nito sa loob ng kanyang kwarto. Sa lakas ng pagputok ay tumagos ang bala nito at tumama sa salamin. Basag ito at kumalat sa paligid ang napakaraming dugo. Nakahandusay sa kanyang hinihigaang kama si Angelo. Duguan ito at pilit pa ring binabanggit ang pangalan ni Micaela. Micaela. Yun lang at binawian na ito ng buhay. Dilat na dilat ang kanyang mga mata na tila ipinahihiwatig nito ang kanyang puot at galit. At sa kanyang pagbabalik na maghihigante. Panahon na marahil ang makapagsasabi kung matutupad ang kanyang sumpa at kung halimbawa na nadidinig ng dilim ang kanyang hiling. Dahil ang pagtawag sa pangalan ng dilim ay kapalit ng iyong kaluluwa para magsilbi sa kanyang kaharian. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng Misteryo. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.